na pasyente o anumang medical equipment. Tila ginagawa umanong pampasaherong UV Express ang nabistong ambulansya na dumaan pa at hinarang sa EDSA busway. Paliwanag ng driver, nagkakatid siya ng mga pasaherong magpapacheck up sa mga ospital sa Metro Manila. Pero wala namang naipakitang pruweba ng hingan ng mga otoridad. Nakatutok si Joseph Morong. Rush hour ng umaga kahapon ang parahin ng Special Action and Intelligence Committee ng Transportation Department o DOTR SAIC ang ambulansyang ito na dumaan sa EDSA busway. Pero ambulansya nga ba talaga? Sa labas, kumpleto ng markings. May blinker pa pero nang usisain ng SAIC ang loob nito. Walang pasyente sa loob at ang mga upuan pampasahero. Kahapon lang ako nakakita ng isang ambulance na wala man lang stretcher, wala man lang oxygen tank, kahit nga yung medical kit wala kaming nakita. Nang tanungin daw ang driver ng umano'y ambulansya, naghatid daw siya ng mga taga Cavite na nagpapacheck up sa mga ospital dito sa Metro Manila. Ang kanyang pupuntahang mga ospital from Tanza ay PGH, San Lazaro at saka Fabella. Pero ang tanong ko dun sa driver, lahat ng ospital na naka-indicate doon sa trip ticket niya ay nasa Manila. Pero paano siya napunta at bakit siya napunta ng EDSA Santolan? Parang ang layo naman ng dinaanan niya. Meron daw siyang susunduin sa Medical City. Biglaan daw yung susunduin niya sa Medical City. Hinahanapan namin ng proof, kahit man lang text message, wala namang maipakita yung driver. Kaya huli ang peking ambulansya. Paliwanag ng SAIC, hindi porket ambulansya ay pwedeng dumaan ng EDSA busway. Hinaharang nila ito at hinahanapan ng mga trip ticket kung ambulansya ng gobyerno at request ng transfer kung pribadong ambulansya. Hindi naman kasi palalabasin ang isang government vehicle kung wala naman itong trip ticket o dispatch galing sa kanilang agency o kaya local government unit. Kung halimbawa galing sila sa isang ospital, itatransfer lang yung kanilang pasyente. Usually may may request na yan galing dun sa lilipatang ospital. Pero ang napapansin daw ng SAIC, tila maraming ambulansya tuwing rush hour sa umaga at sa hapon. Kanya-kanyang pamamaraan yung ginagawa ng iba. Pero hindi naman natin sinasabing lahat ay ganun ang ginagawa. Pero malamang na merong dumidiskarte para lamang makalusot. Kaya si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson gusto ng mas madalas na random check, lalo na pag rush hour para targetin ang mga peking ambulansya. Dapat daw hulihin, tanggalan ng mga lisensya at kasuhan ang mga driver ng mga ito. Ang Land Transportation Office o LTO manghuhuli din ng mga peking ambulansya. Kolorom, once na may sakay siya na pasahero at nagbabayad, kolorom yun kasi ambulance siya tapos may mga upuan. Sinasamantala nila dahil ambulance ang marking nila. Alam din ng Land Transportation Office o LTO na marami sa mga kolorum nag-aalok ng mga biyahe sa mga social media pages. Tatargetin din daw yan ng LTO. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.